pagbubunyag o pag-expose ang ating gagawin mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth, na kung saan ay isa na namang katotohanan ang gusto ko pong ipakita sa inyo, no? May nag-comment po sa atin dito sa ating programang Expose the Truth. Ewan ko kung siya ay concerned sa MCGI o anuman, mga kababayan, ano? Sabi niya, Brother Esel, tanong ko lang po, sang-ayon ba kayo ang nangyayari sa MCGI ngayon na pinuna ni Brother Jared? Sabi niya. Sana po masagot mo alang-alang sa kapatiran. Kasi tama naman po si Jared, sabi niya. Ano po yon? At sana sa pagtulong, ilihim na lang. Puro kasi naka-social media na ang lahat. Pati na ata sa pagsamba, binibidyoan na. Sana masagot mo. Salamat po. Ako mga kaibigan, wala akong pakialam sa mga sinasabi po ninyo. Unang-una, hindi po ako MCGI, ano? Pero yung tungkol po doon sa sinasabi mong ginagawa ng mga taga-MCGI na ipinapakita na po nila yung kanilang ginagawa tungkol po sa mga pagtulong sa kapwa, nagtataka lamang po kasi ako mga kaibigan, no? Nagtataka lamang po ako. Si kapatid na Jared, nung una ay ipinagtatanggol niya ang MCGI. At nung una, Iglesia ni Cristo. Ang kauna-unahan na Iglesia ni Cristo ayon sa kanyang pahayag eh. Pero nung nakita niya na mas totoo ang MCGI, pinaglalaban niya ang MCGI. Miski nung umalis na siya sa MCGI, dala-dala niya yung aral ng MCGI. Ibig sabihin, naniniwala doon po sa mga aral ng ating kapatid na Eli. Pero nung nakipag-debate kay Darwin Getjano itong si Jared, ay na-convert siya doon sa sinabi ng mga CFD na ang Katoliko ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, ayon sa nag-comment sa atin, sinisiraan na ng ating kapatid na Daniel dahil doon sa mga ginagawa ng MCGI na pagtulong na naka-social media. Nagtataka lamang po ako mga kaibigan, mga kababayan. Hindi naman ako tutol doon sa ginagawa ng MCGI kasi kahit sinong tanungin mo, hindi naman masama yung ginagawa nila eh. Pero bakit nila inilalamtad? Yun po ang tanong. Bakit kasi nila inilalamtad na sabi naman sa Biblia ay hindi dapat ilamtad yung mga bagay na ginawa natin na katotohanan. Alam niyo po mga kaibigan at mga kababayan, nagtataka lamang po ako. Noong panahon na hindi po nila inilalantad ang mga ginagawa ng MCGI at wala silang kapilya na matitino, sabi nyo, kundi puro hindi maganda, hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo, iglesia ng mga ibang born again, kung sino-sino pa mga kaibigan. Hindi po katulad sa MCGI na nagre-renta lang at walang simbahan o lokal na maganda. Yun po ang komento po ninyo. Kaya panay ang tanong ng mga tao sa MCGI, pati pa nga nung buhay si kapatid na Eli panay ang tanong nila, saan napupunta yung abuloy, saan napupunta yung ibinibigay ng ang tanong, oo, yung mga iglesia ni Cristo, ang lalaki ng mga chapel nila. Pero ang tanong, sa chapel na pupunta yung mga ano nila yung mga abuloy nila malalaking chapel. Ang tanong, yan bang chapel na yan? Katunayan ba yan na templo yan ng Diyos? Pwede ba diyang tumira ang Diyos sa gawa ng kamay? Hindi Kahit kasing laki pa yan ng mundo yung chapel ng mga iglesia ni Cristo, hindi diyan nakatira ang Diyos sa mga gawa ng kamay. Hindi diyan tumitira. Kahit nga si Haring Solomon nung pinagawa niyang templo,
Oh, nakiusap pa ang Haring Solomon dun eh. Nanalangin siya. Sabi niya, kung meron man pupunta dito sa ipinagawa kong templo, sabi niya, at humingi ng tulong sa iyo, pakiusap po ang Diyos Ama. Pakinggan mo ang tulong niya. Ang tulong na hinihingi niya, ang dalangin niya. Kaya ngayon ipinagawa ni Solomon na templo, hindi yung tinawag na templo o church, kundi tinawag yun na bahay dalanginan. Ang tanong, yung kasing lalaki ng kastilyo ng mga church daw ng iglesia, ay andyan ba ang Diyos? Hindi Wala sa mga gawa ng tao, hindi siya dyan pwedeng tumira. Kaya ang Brother Eli, hindi dyan nag-i-invest sa mga templo-templo na yan. Kasi, ang totoong church o iglesia ng Diyos ay yung mismong katawan ng tao. Yan ang mismong templo. Di ba? Diyan mismo nakatira ang Diyos Ama sa katawan ng tao. Wala yan sa templo na gawa ng kamay, kundi nasa templo yan na gawa mismo ng kanyang ng Diyos Ama. Kasi ang tao, nilalang ng Ama yan eh. Andiyan ang Diyos Ama sa kanyang nilalang. Pero doon sa mga kamay, doon sa mga templo na tao ang gumawa, wala doon ang Diyos Ama. Hindi niya naman yun ginawa eh. O yung mga templo ba na yan, ginawa ng Diyos Ama yan? Tao ang gumawa niyan eh. Pero yung mga tao, Diyos Ama ang gumawa niya, kaya andyan siya nakatira sa mga ginawa niya. Sa mismong tao. Kaya ang tao mismo ang templo. Hindi yung malalaking mga, wala yan. Mga miyembro, wala naman nakikitang pinaglalagyan, wala namang nakikitang kapilya, wala naman nakikitang natutulungan. Saan napupunta? So ibig sabihin, lahat ay kinukuha ni Eliseo Soriano. Yun ang komento nila mga kaibigan. Dahil wala daw nakikita. Kasi hindi pinapakita. Pero ngayon, para masatisfy ang mga tao dun sa kanilang mga katanungan, yan, nilantad na, pinakita na yung mga abuloy ay hindi ginagamit sa walang kabuluhan, kundi ito ay talagang ibinibigay sa talagang tamang paraan. Hindi ginagasta lamang po para sa pagtayo ng building, na kung saan yung building ay hindi naman po yan ang talagang tirahan ng Diyos, kundi yung tao. Tayo po kasi ang iglesia. So ang ginagamitan po ng MCGI, ayon sa pagkaunawa, bagamat hindi ako MCGI mga kaibigan, pero ayon sa aking mga pagkaunawa at sinasabi ng mga relatives namin na nakasapi dyan, ang ginagawa po nila, yun din kay kapatid na Eli, ang pinaggagamitan ng mga abuloy, itinatayo nila doon po sa totoong iglesia, na ang iglesia ay ang tao. Yun po yung ang tao mismo ang iglesia, ang tao mismo ang templo. So lahat ng abuloy ng mga iyan ng mga member Church of God International, iniuukol doon sa templo. Ang templo ng Diyos Ama, tao mismo. Ang sabi ng Diyos Ama, hindi ako tataahan sa mga gawa na kamay ng tao. Yang mga templo na yan, na kasing lalaki pa ng kastilyo, wala dyan ang Diyos Ama. Kasi hindi niya yung ginawa. Ang ginawa ng Diyos Ama, yung mga tao, kaya dyan siya titira sa kanyang mga ginawa. Ang templo ng Diyos ay mismong katawan ng tao. Kasi ang katawan ng tao, ginawa yan ng Diyos. Pero yung mga kasing lalaki na kastilyo na templo ng mga iglesia ni Kristo, kahit kasing lalaki pa yun ng mga kastilyo, wala dyan ng Diyos Ama. Kasi mismo yung ginawa ni
Solomon na templo, hindi yun sinabing templo. Hindi yun church. Ang sinabi dun ni Solomon ay bahay dalanginan. O house of prayer. Ang tawag ni Solomon dun. Kaya hindi yun templo. Ang tawag dun house of prayer. Kaya, ang Brother Eli, nag-i-invest siya doon sa mga bagay na nakaukol mismo doon sa templo. O, sino ba yung templo? Ang tao, ang mga tao. Nag-i-invest siya sa ospital, nag-i-invest siya sa eskwelahan, sa libreng scholarship ng mga bata. O, makakapag-aral ka ng kolehiyo ng libre. O, yan. Ang tao kasi ang nangangailangan. Kung ano yung mga pangangailangan ng tao, yun. Doon siya nag-i-invest. O, lahat ng inaabuloy ng MCGI, diyan na pupunta sa ospital na pinatayo ni Brother Daniel. Ang bandang Bulacan yan. O, andyan lahat. Tapos, lahat ng abuloy ng tao o ng mga miyembro, napupunta yan sa mobile clinic. Yun yung mga umaandar yan, mga ano yung caravan yan, parang mga caravan. O caravan na nga ang tawag dyan eh. Pero ang tawag dyan, mobile clinic. O andyan yung umiikot yan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang iniikutan ng mobile clinic ng MCGI. Pagka yan pumunta sa lugar mo, pwede ka diyang magpatingin sa mata, pwede kang magpabunot ng ngipin, o pwede kang magpa-check up. Kaya sinabing mobile clinic. O diyan na pupunta ang mga abuloy ng MCGI sa mismong pangangailangan ng templo. Ang templo, mga tao. Ang pangangailangan ng mga tao, yun ang sinasapatan ng mga abuloy. O, yung abuloy, yung mga pa-concert, yung kinikita niyan, saan na pumunta? Sa scholarship, sa pangangailangan ng mga bata na nag-aaral. O, yung libreng, dati kasi may libreng pa-bus, o libreng yung bus ba? O diyan din napupunta ang mga abuloy ng mga taga-MCGI. O tapos sa libreng pagpapaaral. O tapos sa libreng ospital. Kakapagawa lang ni Brother Daniel ng ospital. Diyan napupunta ang mga abuloy. Hindi isa malalaking templo na gawa ng tao. Wala diyan ang Diyos Ama. Hindi diyan nananahan, kundi sa mismong tao, sa katawan ng tao na ginawa niya. Andun nananahan ng Diyos Ama. Ayun ang sinasapatan, ang pangangailangan ng templo, ng katawan, ng tao mismo. O, sabi nga yung imahe nga ng Diyos sabi diba, lalangin natin ang tao ayon sa ating imahe. O, ang tao mismo ang imahe ng Diyos. Kaya ang tao mismo ang dapat na pag-ukulan ng serbisyo. O, 'di ba? Ang tao mismo ang pag-ukulan ng mga pangangailangan, yung masatisfy yung mga pangangailangan. O, 'di ba, sa umaga may libreng paalmusal ang MCGI. Sa mga kanto, may libreng paalmusal 'yan, lalo na sa mga nag-uopisina. Nagmamadali, wala pang almusal, umaalis na. Pagka ang MCGI ay napunta dyan sa lugar ng BC, nagpapaalmusal. May kape, may tinapay. O, may libreng lumpia, kuan pa yan. Nagpapakain. Tapos ang MCGI, nagbibigay yan ng donasyon sa mga kulungan. May mga donasyon ang MCGI sa kulungan. Hindi pa nga ako nakakapag-donate. Wala pa ako donasyon, nakakainis.
Kaya mo gagawin ko yung ano ko. May tela pa ako. Baby, di pa tayo dyan gumawa ng ano, mga towel. O, mga ano kayo maganda? Basta. Naisip ko tuloy yung donasyon. Pabuti nila, yun po yung pinaglalagyan nila. Tapos ngayon, inilantad na, nilagay na sa social media para makita ang tao na yung pera na pumupunta o abuloy ng taga-MCGI ay talagang dinadala, ibinibigay sa talagang tunay na iglesia na yun po yung tao at tumutulong po sila ayon sa Biblia kasi ang tunay na relihiyon po kasi ang gawain po niya ay eto mga kaibigan, baliktad po kayo baliktad po yung mga tao kapatid na nagtanong, pasensya ka po no, kung concern ka doon sa sinasabi mo, concern ka sa MCGI, ay sana naman lang maisip po natin mga kaibigan, hindi ko naman po pinaglalaban ng MCGI. Unang-una, sabi ko nga, wala ako dyan, hindi po ako kasapi dyan. Pero yung aral at ginagawa nila, wala naman po akong nakikitang mali Kung nilantad man nila, kasi makulit po ang tao Ano ba talaga ang gusto ng tao mga kaibigan? Ano ba ang gusto ng tao na dapat gawin? Nung hindi ipinapakita, tinatanong nyo saan napupunta ang abuloy. Ngayon inilalantad na kung paano nila ginagamit, paano nila ginagasta yung abuloy ng mga tao para pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga ulilat, mga bao. Ngayon kine-question nyo, bakit pinapakita na sa social media? Ano ba? Alam mo, ang Brother Daniel, umaakyat yan sa mga bundok. Doon sa mga hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Nagtatayo siya doon ng mga libreng poso. Tubig na pwedeng pagkuhaan ng lalo na dyan sa mga probinsya. Nagtatayo ang Brother Daniel dyan ng mga solar lamp. Doon sa mga sityo, sa malalayong lugar na hindi na naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Nagtatayo siya dyan ng mga solar lamp. Nagtatayo siya dyan ng mga poso. Naggagawa siya dyan ng mga yung pwedeng parang shelter. Inaabot ni Brother Daniel yung mga kasuluk-sulukan ng Pilipinas na hindi na naaabot ng gobyerno. Diyan na pupunta ang donasyon ng mga tao. Kasi yun nga, yung Santiago 1:27, ang tunay na reliyon. 'Di ba? At kung sabi pa nga, kung ikaw ay reliyoso, ingatan mo ang dila mo. Kaya hindi naman nagsasalita ang mga taga MCGI kasi iniingatan nila ang dila nila kasi ayaw naman nilang mapulaan ang kanilang reliyon. Kaya tahimik lang din sila. Ito nga, sinasabi nga ni Brother Esel, mabunganga, matanong, mausisa ang mga tao. Kaya nilantad na ni Brother Daniel. Tapos ngayong nilalantad na nga ni Brother Daniel yung kung saan napupunta yung mga donasyon, kung anong mga ginagawa. Tsaka naman nagsasabi yung iba dyan, bakit pa isino-social media? Para mapansin. Mga demonyo yan. Mga satanas yan. Nung hindi pinapakita, iniintriga nila ang MCGI. Ngayong inilalantad na, iniintriga pa rin nila. Di mga demonyo yan. Walang kakontentuhan. Lagi na lang may pintas. Pero hindi naman nila nakikita yung sarili nila. Sila ba mga perpekto? Sila ba malinis? Wala ba silang kasalanan? Di ba sabi ni Jesus? Kung ikaw sa palagay mo, sa sarili mo, wala kang kasalanan, edi wow. Anong sabi? Anong sabi ni Jesus doon sa babaeng mangangalun niya? Kung sino man ang akala niya sa sarili niya na walang kasalanan, siya ang unang bumato dyan sa babaeng mangangalun niya na yan. Batuhin niya. Kasi sabi niya wala siyang kasalanan
Kaya nga ang sabi, hindi naman masasabi o hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pamamagitan lang ng balat. Okay? Do not judge the book by its cover. Hindi ko muna, walang naipupundar ang mga MCGI. Wala na. Kurakot na. Mali. Kasi ang sinasabi nga, sa Santiago 1:27, o Santiago 1:28 ba yun? Tignan natin ha. Tignan natin ang Santiago 1:28 na sinasabi ni Brother Esel. Sabi dito Santiago 1. Nasaan na Santiago? 1:28 27. Ito ang sabi ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ito ba isang tao lang to? Hindi, ito ay reliyon. Kalipunan ito ng mga tao. O ito ay kung tawagin na katawan ni Kristo. O di ba sabi si Kristo nga yung puno O siya yung ulo. O ito yun ang dalisay na reliyon. Walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ito, dalawin ng mga ulila. O pag dinalaw mo ba ang ulila? Siyempre, alam mo ulila yun, walang pagkain yun, walang damit yun, walang tirahan yun, walang anuman yun. Pag dinalaw mo, dadalhan mo yun ng kung anong pangangailangan niya. Dadala mo ng pagkain, kakalingain mo kung walang tahanan, bibigyan mo, kung walang pamilya, kukup-kupin mo. 'Di ba? At sabi, ang mga babaeng bao, yun yung mga wala ng asawa. Dadalawin mo yan. Kung halimbawa, ang babaeng bao na yan, wala rin matirhan, kukunin mo yan, kukupkupin mo. Kung yan ay may sakit, syempre, gagamutin mo, bibigyan mo ng gamot. Kung walang makain, bibigyan mo. Yan ang mga pangangailangan ng tao. Yan ang sinasapatan ng MCGI. Yung pangangailangan ng tao. Kasi yung tao mismo, yun yung imahe ng Diyos. At sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating imahe. Ang tao mismo ang nangangailangan. Yun ang sinasapatan. Doon na pupunta ang mga abuloy. Dinadalaw ang mga may sakit. Dinadalaw ang nasa kulungan. Diba? Diba sabi nga pag alimbawa yung kapatid mo nauuhaw, papainumin mo. Di ba? Kung ano ang ginawa mo doon sa maliliit na mga kapatid mo, yun ang ginawa mo sa akin, sabi ni Kristo Di ba? Katulad nung may sakit, dadalawin mo. Bibigyan mo ngayon ng pambili ng gamot. Yung mga nasa kulungan, dadalawin mo, dadalhan mo yan ng toothbrush, ng towel. Diba? Sabon. Hindi. Kaya lahat yan, ang sabi, kung ang sino man ang nag-iisip na siya'y religyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang reliyon ng taong ito'y walang kabuluhan. Kaya naman tahimik lang din yung mga miyembro kasi ayaw nilang mapulaan ang kanilang church. Ayaw nilang mapulaan ng MCGI. Kaya tahimik lang. Kasi ayaw nilang mapulaan ang kanilang reliyon. Diba? Ano ba talaga mga kaibigan?
Ako na rin, nagugulan na ako sa inyo, no? Komento po kayo ng komento. Kung mali sila, gumawa na kayo ng mabuti. Kayo na ang gagawa ng mabuti. At huwag nyo na ipakita. Tapos kapag tanungin ka ng tao, huwag mo na lang ipakita kung yun ang tamang gusto nyong mangyari, mga kaibigan. Pero sabi ni Santiago, no? Si Santiago, chapter 1 verse 27, ganito ang sinasabi: ang dalisay na relihiyon o samahan o pagsamba at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan walang dungis ang kanilang mga sarili sa sanglibutan. So ang isa sa mga pagsamba po pala, mga kaibigan, ay yung tunay na pagsamba po pala, yung tumulong ka sa kapwa. Na yun naman po, hindi naman lingid sa atin, kaya nga nilantad para makita ng mga tao na yung kine-question po ninyong abuloy ng MCGI, pinapakita na kung paano nila ginagamit sa tamang paraan ayon sa Biblia. Ngayon, nagtayo ang Brother Daniel ng ospital sa Bulacan. Diyan napupunta ang mga buloy. Hindi yan kaila sa mga kapatid. Kaya alam mo, yung pangangailangan pinansyal pa lang ng ospital na yan, marami na. Ikaw pa naman, bukas yan sa lahat Hindi naman yan mapili Hindi ko mo ospital lang ng MCGI. MCGI lang ang tinatanggap. Hindi lahat. Pero ang nagsusupply ng pangangailangan ng ospital, donasyon ng mga kapatid. MCGI lang. 'Di ba? Pero ang nagpapa-check up diyan, lahat ng tao, hindi madamot ang MCGI. Ginawa 'yan para sa lahat. Pero alam niyo, ang nagbibigay ng pangangailangan diyan ay ang mga MCGI mismo. So ang mga kapatid, pero hindi sila maingay. Kasi sinabi nga, kung maingay ka, walang kwenta reliyon mo. Kaya tahimik lang ang mga MCGI. Hindi sila nag-iingay. Hindi katulad ng mga ibang mahirap na magsalita. Nakita na. Dahil tanong kayo ng tanong, wala naman kami nakikita. Wala namang magandang ospital. Wala namang magandang simbahan. Saan dinadala? Sinarili ni Soriano. Ngayon, inilangtad na kung paano nila ginagamit. Tapos ngayon, pine-question na naman po ninyo ngayon ulit na bakit inilalantad? Labag sa Biblia. Ano ba talaga, mga kaibigan? No? Pero, yung tungkol po kay Jared na sinasabi po ninyo at sinasabi din niya na inaamin niya na anong labag sa Biblia na inilalantad? Ang inilalantad, mabubuting gawa para magliwanag sa buong kapaligiran. Pag mabuti, huwag kang mahiya na ilantad. Ang itinatago yung masama. Kasi baligtad na utak ng mga tao ngayon Kung ano yung masama, yung pa ibinubulgar nila. Yung pa hindi nila ikinahihiya yung masama. Pero yung mabuti, yun na ikinahihiya nila. Baligtad na utak ng mga tao ngayon di ba? Kung mabuti, ayaw nila na ilantad. Nakakahiya ba ang mabuti? Masama bang ilantad ang mabuti? Inilalantad ang mabuti para pamarisan, para kumalat ang gawang kabutihan na makapag-impluwensya sa mga tao na gumawa ng mabuti. Yun ang purpose kung bakit inilalantad ang mabuti. Ang ikinahihiya at dapat na itago yung masamang gawa. Pagnanakaw, pakikiapid, pagchuchuchu, paninirang puri, pagpatay sa imahe sa kapwa.
paglalasing, pagdodroga, pagiging lasenggo, pagiging matakaw kahit tamad. Takaw, kumain, alam niya naman sa sarili niya, tamad siya. Inggitera. Ang mga mata niya, hindi mapakali. Laging may inggit. Sabi nga ang napupuot sa kapwa, mamamatay tao. Yun yung mga napupuot. Yan ang mga dapat na itago. Yung mga gawang masama, yan dapat ang itago. Pero kung gawang mabuti, yan dapat ang ilantad. Para yan ay magningning, magliwanag, pamarisan at kumalat ang gawang kabutihan. Kung ang masama ang ilalantad mo, anong gusto mo? Kumalat ang gawaing masama? Kasi pagkailantad mo ang gawang masama, pamamarisan yun eh. O katulad na lang ni Dutae, kung makapagmura sa Pilipino, ang lutong. O ngayon, lahat tuloy ng kabataan, nagmumura na. Kasi, inilalantad niya yung masamang bunganga. Di pinamamarisan. Diba? Ganun lang yun eh. Pag masama, itago mo. Huwag mong ilantad para hindi pamarisan ang hindi kumalat ang kasamaan. Pero pag mabuti, ilantad mo para pamarisan, para kumalat ang kabutihan. Ganyan ang ginagawa ng MCGI. Nung una, tahimik ang MCGI. Hindi nila inilalantad. Tanong kayo ng tanong, saan ba? Kinukurakot ba? Binubulsa ba? O ngayon, inilantad na kasi gawang mabuti. Dapat ilantad para pamarisan ng kumalat, lumaganap ang gawang kabutihan. Eto naman yung iba, ay naku, bakit inilalantad? Para ano? Para makakuha ng pansin. Wala siguro pumapansin. Ganun ba ang ibig sabihin ng MCGI? Inilalantad nila ang gawang mabuti para pamarisan. Kasi para lumaganap ang kabutihan. Diba? Kaso baligtad na utak ng tao ngayon, ang inilalantad nila yung kasamaan. Kaya ayan tuloy, lumalaganap tuloy ang kasamaan. Puro kasamaan na tuloy ang nangyayari sa mundo kasi puro kasamaan ang inilalantad. Wala nang kahihiyan. Yung dati nakakahiya yung magkaroon ka ng kabit, ngayon hindi na. Ipinangangalanda ka niya, ay kabit ako nilang ganito. Okay tayo, marami ako alahas. Nasa palasyo ako kasi kabit ako nito. Kabit ako ng mayamang negosyante. Maganda ang buhay ko. Ngayon, marami tuloy ang gusto maging kabit. Kasi maganda ang buhay daw niya. Nakabit siya. Kaya tuloy marami na gusto maging kabit. Di anong lumaganap? Yung gawang masama. Na alam naman natin masama ang maging kabit, pero ipinangangalanda ka na ng kabit na maganda raw maging kabit kasi masarap ang buhay ng kabit, lalo na pag mayamang negosyante ang kabit o mayamang politiko ang kabit, di masarap ang buhay, hayahay. Kaya yung iba ayaw na nilang nangangabit na lang. Ano ngayon ang lumaganap? Di gawang masama, yung pangangabit. Ay nako. Kaya inilalantad ang gawang mabuti para lumaganap ang gawang mabuti. Hindi yung gawang masama. Basta gawang masama, dapat ikahiya. Kaso baligtad na ang takbo ng mundo. Ang gawang masama, hindi na ikinahihiya. Inilalantad na, kaya lumalaganap na tuloy ang kasamaan. Ang kakapalan ng mukha. Yan na lumalaganap ngayon. Iglesia Katolika ay totoo sapagkat ayon po doon sa interview na napanood ko sa kanila mga kaibigan, ay naniwala po si Jared na Katoliko lang ang nagpapatunay, may katunayan na sila po ay nakakonekta mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sunod-sunod nagkakonect. Naniwala na ngayon si kapatid na Jared, mga kababayan, na dati ay ang historya ng Katoliko galing yan sa Nimrod yan. Ang haring Nimrod ng Babilonyang dakila,
Yan, yun yung unang-una, 'di ba? Anak yan ni Cush. Si Nimrod. Yan ang kauna-unahang rebelding tao. Tinuruan niya ang tao na magrebelde laban sa Diyos. Namatay yan si Nimrod. Naiwan niya yung asawa niya na si Semiramis. Nabuntis. Ngayon, ang sabi ni Semiramis, yung Diyos daw nila na si Nimrod, nag-reincarnate. Sabi niya. Isinilang niya muli si Nimrod daw. Yun yung Mesaya nila, si Nimrod. Yan yung Kristo nila. Yan ang Kristo ng Katoliko, si Nimrod. Ang Maria nila ay si Semiramis. Kasi yan yung nanganak kay Tamus na anak ni Nimrod. Pero Mesaya nga nila yan kasi si Nimrod itinuring nila na Diyos. Nabuhay daw muli si Nimrod sa katauhan ni Tamus. Kaya ang Mesaya ng Katoliko ay si Nimrod. Ang kanilang Diyos ay si Nimrod. Ang kanilang Maria ay si Semiramis. Ayan ang totoong yan yung Babylonia. Babyloniang dakila. Ina ng mga patutot. Hindi yan Antikristo. Babylonia yan. Imperyo yan ng mga huwad na reliyon. So, isa lang yan. Meron pa yung mga kasama. Kasi marami nga siyang anak. Pag sinabi mong ina ng mga patutot, ina ng mga huwad na reliyon. Marami siyang anak. Kaya yan sinabi, imperyo. Imperyo yan. Tinututulan niya, no? Pero naniwala na ngayon, ewan ko kung anong nakain niya, pero alam niyo mga kapatid, sa akin, hindi po ako naniniwala na Iglesia Katolika talaga ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa sa sinabi ng ating kapatid na Eli na hindi talaga Iglesia Katolika yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng Panginoon, itatatag ko sa batong ito. Sino ba yung batong panulok doon? Si Pedro ba yun? Hindi. Ang batong panulok dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin nyo ang sinabi nung panahon na inilalabas ni Moises ang mga Israelita galing sa 400 pagkakaduhagi o pagkakaalipin sa Ehipto. Umangal sila kay Moses na uuhaw kami. Ang sabi ni Moises, Ama, saan ko ba? Saan ko ako kukuha ng tubig? Sabi ng Ama, puntahan mo yung bato, kausapin mo, pakiusapan mo na magbigay ng tubig para sa maalis ang pagkauhaw. Ngayon, nabibisit kasi si Moises sa mga Israelita na makulit, paulit-ulit, nakalimutan niya. O sadyang, hindi lang natin alam kung nakalimutan, o sadyang kinalimutan. Kasi sabi, hinampas ni Moises ang bato. Hindi niya pinakiusapan. Nagbigay nga ng tubig ang bato, pero hinampas niya naman. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit hindi nakapasok si Moises sa lupang Kanaan, sa lupang pangako. Doon lang siya sa bungad. Kasi, ang sabi ng Ama, bakit mo hindi pinakiusapan ang bato? Diba? Dapat pinakiusapan mo. Parang nagpakita ka pa ng, parang ibinagsak mo yung bato at ikaw ang itinaas mo yung sarili mo sa mata ng mga tao. Siyempre si Moises ang itinaas doon. Kaya ba, si Moises ang bayani ng taon, hindi ang bato. Ambis na magpasalamat ang mga tao na may isang bato na nagbigay ng tubig, ang pinasalamatan si Moises. Dapat ang makakuha ng kaluwalhatian ay ang bato. Sino ba ang bato? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagbibigay ng literal na tubig. Pero ngayon, ang Panginoong Jesucristo, siya rin yung bato. Sabi ng Panginoon, itatayo ko sa batong panulok na ito ang aking iglesia. Nagsasalita ba si Jesus doon? Si Jesucristo ba ang nagsasalita? Ang Diyos Ama ang nagsasalita. Ang pinagsasabihan niya si Pedro. Sabi niya, ikaw Pedro, sa batong itong panulok na batong ito, dito ko itatayo ang aking iglesia.
Sino yung bato na tinutukoy doon? Ang Panginoong Hesukristo yon. Ang nagsasalita doon, Diyos Ama. Diyos Ama ang nagsasalita. Itatayo niya, iglesia niya, doon sa panulok na bato. Itatayo niya yun sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, sa tubig, nalinis ang unang sanlibutan. O kung wala ang tubig nung unang panahon nila Noe, magulo na ang sanlibutan. Pero dahil sa tubig, nilinis niya ang unang mundo. Iyon yung tubig na nagligtas kay Noe. Pero dito, sa ating panahon, may isang tubig, may tubig na magliligtas sa atin. O sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. Kasi sabi niya, ang tubig na ibibigay ko sa inyo ay bubukal dyan sa puso nyo. At yan ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ano yung tubig na yan? Di ba yan yung salita ng Diyos Ama na iingatan sa puso? Kasi yung mga salita na yan, bubukal yan sa puso natin. At yan ang magtutulak sa atin para gumawa ng kabutihan. Kasi ang sabi, ang pananampalatayang patay, walang gawa. Pero ang pananampalatayang buhay may gawa, gumagawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, na ipapakita ang pag-ibig sa kapwa. At ang pag-ibig sa kapwa ang ebidensya ng pag-ibig sa Diyos. Kung iniibig mo, ginagawan mo ng kabutihan ng kapwa mo, iniibig mo ang Diyos. Ebidensya ng pag-ibig sa Diyos ang pag-ibig sa kapwa. Ang sabi, ano ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos Ama ng buong puso mo kaluluwa. Ang ikalawang utos sabi, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kung iniibig mo ang sarili mo, hindi mo gagawa ng masama ang iyong kapwa. Ngayon, kung iniibig mo ang sarili mo, gagawa mo ba ng masama? Hindi. Kung iniibig mo yung kapwa mo, tulad sa sarili mo, gagawa mo ba ng masama ang kapwa mo? Hindi. Gagawa mo ng kabutihan ng kapwa mo. Ngayon, pag ginawan mo ng kabutihan ng kapwa mo, yun ang ebidensya mo sa Diyos. Sasabihin mo, Ama, iniibig kita . Asan ang ebidensya mo? Sabi ng Diyos mo sa'yo, ito. Ginawan ko ng kabutihan ng kapwa ko. Ebidensya yun. Pag ginawan mo ng kabutihan ng kapwa mo, na iniibig mo ang Diyos. Diba? Yun lang kasimple. Nauuwi pa rin lahat sa pag-ibig sa kapwa. Diba? Ito ay yung Iglesia Katolika, yung kanyang aral. Ito, panurin na lang po natin, mga kaibigan, yung video ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa katanungan na kung hindi Iglesia Katolika ang itinatag ng Panginoong Hesukristo, sino? Sabi yung nagtanong, sino? Para mapakinggan natin si Brother Eli mismo ang magsagot doon sa katanungan, ay heto po mga kaibigan, panoorin natin. If you're tired of security subscription services stealing your money, you need to watch this. This new subscription-free mini... ba na si Cristo po ang tatag ng Iglesia Katolika? At kung hindi po, sino po ang tatag ng Iglesia Katolika? Alam mo kapatid, ang itinatag ni Kristo nasa Biblia. Yes. Ang itinatag niyang iglesia, kumpleto. Pati tawag, pati pangalan, nasa Biblia lahat. Bawal dagdagan, bawal bawasan yung nasa Biblia. Sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, 4:6 ng unang Korinto, ganito. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, matuto kayo sa amin, huwag magsisihigit sa mga bagay na nakasulat. Yes. Kaya ang kailangan matutunan natin,
tungkol sa iglesia, lahat ng nakasulat, bawat aral na nakasulat, yun ang mahalaga. Matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat, sabi ni San Pablo. Kailangan eksakto sa nakasulat. Ang itinayong iglesia ni Kristo sa Biblia, kapatid, Ano, bakit? lahat ng aral nakasulat na, pati komposisyon ng iglesia, pati structure. Yan, no? Pero sa mga Iglesia Katolika, ayon kay Apostol Pablo, ay dapat Tama, huwag very good. hihigit sa nakasulat. Pero sa Iglesia Katolika, ayon kay Chanto, heto, mga kaibigan. Tama, umiwas ka. Wala namang problema siguro sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema. So ayon kay Janto, hindi naman bawal ang magdagdag. Wala naman daw bawal, no? Wala naman daw, hindi naman daw masama yung dagdag. O hindi, talaga hindi Iglesia Katolika kasi nagdadagdag pa lang ang Iglesia Katolika. Pero sa sinabi na Apostol Pablo, bawal. Huwag hihigit. Tignan mo sa 12:28 ng unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, Yung salita, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unang inilagay mga apostol, Yes. tapos mga propeta. Sa pagdadaan ng panahon, pagdating ng panahon ni Pablo, nadagdagan pa ng ilang offices yun. Basahin natin sa 4:11 ng Efeso. at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ayon, dati apostol, saka propeta, pero nung dumating sa panahon ng apostol na si Pablo, nagkaroon pa ng mga evangelista, yung iba naman pastor, yung iba mga guro. Yan ang structure ng iglesia, no? Yes. Walang papa riyan eh. Iwasan. Walang papa. Umiwas ka. Bakit walang papa? Bawal kasi sa kanila patawag ng ama. Oo nga, no? Kahit basahin mo kasi talaga yung Biblia, ay walang inilagay sa iglesia ng Diyos na papa o father o anuman. Wala eh. Wala talaga eh. Yung pangit. Napansin nyo ba yon, mga kaibigan? Pagkatapos na nailagay ni Kristo yung mga apostol at mga propeta, at nung nasa langit na siya, Mag-iingat ka dyan. Kasi nagbigay ulit ng puro bata yan kaloob kasama mo. Tapos sa loob wala ng kang iglesia. kasama. Kung mami, at may naidadagdag, no? Ang dinagdag, nilagyan ng mga evangelista, mga pastor, guro. Uy, pero kahit sa kauli ang paglagay ng Diyos ng tungkulin, wala papa. Wala po ang papa. Ano dahilan, mga kaibigan? Tuloy natin. Meron akong inaano kasi na topic. Basahin natin ang 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, Yun pala. sapagkat iisa ang inyong ama, sa makapitbagay siya na nasa langit. Ang ipinapatawag na ama, yung ama sa langit pagdating sa iglesia. Isa lang ang tatawaging ama, yung ama na nasa langit. Kaya kung mananalangin kayo, sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, Hindi, ibig sabihin, sambahin nawa ang pangalan mo. Malala yun. Ito, mga kaibigan, ang komento po o ang katwiran ng Iglesia Katolika dito, ibig ba sabihin, yung tatay mo, wag mo nang tawaging ama. Kapilosopuan yan, mga kababayan. Alam naman po nila na talaga ang tinutukoy po dito ng ating kapatid Nelly at ng Biblia, ang ipinagbabawal na tawaging ama, hindi po yung ating mga magulang sa laman, kundi yung tawagin mo yung isang tao
na hindi mo naman ama, hindi mo naman tatay sa physical, sa laman, pero tawagin mong ama, mali po yun, lalong-lalong tungkol po sa pananampalataya. Kung tawagin mo yung isang tao, hindi sa pamamagitan ng iglesia o sa pananampalataya, Hindi mo pwede wala siguro ganito na lang problema. yun. Well, Ganito pero na lang ang aking yung advice tao sa'yo, doon sa pananampalataya, isipin mo na lang kasi tawagin na mo siyang naiintindihan, ama mo. kaya hindi Sa ka na espiritu, naiintindihan, at kaya espiritual nagtumatawa yan na dahil meron siyang severe pagkatao, tawagin mong ADHD. ama mo, yung Isipin mo, may isang tao, PWD siya, kaya ay mali po yun. Mali po kasi ay isa lang ang ating tatay, isa lang ang ating ama. Isipin mo Yun na lang po ang ganun. ating Kapag Panginoong tawag Hesus ka ng Kristo. asawa, ganyan. Ang Diyos ang dapat natin tawaging ama, mga kaibigan. Ang Diyos po, walang iba. Walang iba na lumalang sa atin bilang isang taong bago, Kaya nga, kundi ang ngayon, ating alam mo Panginoong na, Hesus Kristo unawain mo. So ang tinatawag na ama ng iglesia, isa lang yung nasa langit. Yes. Kaya sa mga apostol, walang nagpatawag ng papa. Ang sabi ng Iglesia Katolika, si Pedro raw ang unang-unang papa sa Roma. Paano magiging papa si Pedro? Bawal nga silang patawag ng ama. Tama. Yung papa, ama yun Oo. Galing sa salitang patros o pater sa Latin. Basahin natin ang Encyclopedia Catholica. Ito po, ayan, The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius, date 521. Ito ang Nakita sinasabi ko mo, sa iyo hindi pala galing kay Kristo yung katungkulan ng Papa Yung palang Papa, unang ginamit ni Ennodius, isang santong katoliko, noong 521. 500 taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw yung salitang Papa. Kaya, kung ang tanong mo sa akin, ang Iglesia Katoliko ba? Sino ang nagtayo? Si Kristo? Tiyak na hindi. Bakit? Wala namang papa dun sa itinayo ni Kristo. Ang nandun, mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, at mga guro. Yes. Ang nasa iglesia sa Biblia. Walang papa. Kailan nag-umpisang may tinatawag na papa? Ayon sa Catholic Encyclopedia, lumabas siya noong 521 AD. 500 taon nang patay ang mga apostol nang magkaroon ng papa. Paano magiging papa si Pedro? Bawal naman sa kanilang So lumalabas na yung kanilang ginawang papa o tawag na papa, lumalabas, dagdag po yun. Dagdag na sa Biblia. Sabi ni Janto, hindi naman daw masama ang dagdag basta hindi po ito salungat sa aral ni Kristo. Itong dinagdag po ninyong papa, ito po ba ay hindi salungat kay Kristo? Napakalinaw naman po doon po sa Mateo na si Kristo mismo nagsasabi na bawal patawag na ama. Pero bakit po ninyo dinagdagan? Bakit po ninyo dinagdagan? At hindi naman bawal sa inyo sa kanyo na magdagdag basta yun lamang po ay okay lang. Basta yun lamang po ay hindi salungat sa aral ni Kristo. Salungat nga salungat nga mga kaibigan. At saka yung papa po pala, ayon sa Catholic Encyclopedia na binasa ng kapatid na Eli, nag-umpisa lamang po pala yon noong 521 AD, na kung saan wala na po ang Panginoong Jesucristo at pati ang mga apostol. So, dito makikita natin yung kasinungaling.
Oh, hanapin nyo ang origin ng church father. Saan ba nag-origin? Bakit nagkaroon ng church father? O, di ba? Alam mo, ang mga church father na yan ay nagsimula yan sa mga Levitikong kaparian. Ang mga Levitikong kaparian, yan ang pinagsimulan ng mga church father. Pero ang sabi, ang mga Levitikong kaparian, 'di ba, may sinasabi nga noon na ang mga Levitikong kaparian na yan, 'di ba, sinasabi, hindi naman lahat yan authenticated na mga Levitiko. Kasi yan, pwede yan sila pikein. Kahit nga hindi Levitiko eh. Sinasabi nila Levitiko. Pero hindi naman Levitiko yan. Pinipeke nila. At saka ang mga Levitiko, isa yan sa kinamuhian ng Diyos Ama. Alalahanin nyo ang Levitikong si Eli. Oh. Meron yan 2 anak, si Pinias. At saka yung isa. Oh, ano nangyari? Yang 2 anak ni Eli, pinipilian nila yung mga handog na mainam. O, kumukuha sila ng malaking tinidor. Tinitinidor nila kasi nilalaga nga eh. Tsaka iihawin, di ba? At yung pausok yan eh. Pausok yan, handog yan sa ama eh. O, ano ginagawa? Pinipili nila yung magagandang hain. Yung magagandang handog. Kinukuha nila. O ano, nagalit ang Diyos Ama. Ano sabi? Yung mga anak mo, hindi mo sinasaway. Sabi niya kay Eli. O, may ano ba, may pagpapala ba ang Levitikong lahi ni Eli doon sa 2 anak niya? Wala eh, isinumpa nga ng Diyos Ama ang mag-aamang Eli, Pinias, at saka yung isang anak niya. O, di ba? O, tapos dahil dyan sa sumpa na yan, yung panahon ni David, lahat ng lahing Levitiko pinagpapatay, di ba? Kasi iyon nga ay isinumpa nga ng Ama yung mga Levitiko na yan. Yan yung mga church father, kaparian yan. Diyan sila galing. O ngayon, yun ang tinatawag nyo, church father, bawal nga yan. Hindi nga yung pwede tawagin na papa. Kasi isa lang ang Ama. Ayun na yung nasa langit. Yun ang Ama natin sa Espiritu. Tapos ang Ama natin naman sa laman ay yung asawa ng ating ina. O tapos tatawagin nyo, Father, ang Ama sa pananampalataya nyo. Bawal nga natawaging Ama ang kahit sinong tao sa pananampalataya. Ang pananampalataya kasi natin, hindi yan nakalinya sa tao, kundi sa Diyos Ama lang yan. Nakalinya lang yan sa Diyos Ama. Yung Ama natin sa Espiritu. Yun yung nasa langit. Yung nasa ikatlong langit. Yun yung Ama ng Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasamba o Diyos ng Patriarkang Abraham, Isaac at ng Patriarkang Jacob. Wala nang iba. O, tapos ngayon, sasabihin nyo, Father, ang kaparian. Kalukuhan yan. At hindi katotohanan sa ikinakalat ng mga taga-punto-por-punto na sila ang tatag ni Kristo. Ano pa ang mga iba? Tuloy natin. Nakailbads ako. Patawag ng Ama o tumawag ng Ama kahit kangino sa lupa, maliban na lang dun sa Amang nasa langit. Kaya kung iyong pag-aaralan ng kasaysayan ng relihiyon, kapatid, yung relihiyong tinayo ni Kristo, kompleto yun sa Biblia. Lahat ng aral nakasulat. May aral na bawal, may aral na iniuutos, lahat yun nakasulat. Sabi nga ni Pablo, mag-aral kayo, huwag hihigit sa nakasulat. Pati nga yung pangalan ng iglesia na nasa Biblia, nakasulat iglesia ng Diyos sa 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto.
kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Oh, binabasa ko. Iglesia ng Diyos yung isinulat ng mga apostol. Oo nga. Eh kung hindi mo alam, kapatid, yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kailan ba nagkaroon ng pangalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Basahin natin yung librong Opo. Katoliko na ang pamagat ay Discourses on the Apostles' Creed. Opo, ito po yon. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Croft, page 191. Ayun, yung highlighted portion. In 1870, at the Vatican Council, the Oo, name binasa ko. Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan. Kaya yung pangalang Iglesia Katolika, O ito, isa na naman po itong kasinungalingan, mga kaibigan. Hindi daw Iglesia ng Diyos ang official na pangalan ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang official daw na pangalan ng Iglesia ayon sa mga obispo, ayon sa mga Katolika, mga kaibigan, ay kahit itanong nyo po sa Google, yan. Ang ibig pang sabihin nila doon sa Katolika, ang ibig daw sabihin ng Katolika ay laganap na o nabuo na. Iwasan mo, baka sa katahimikan mo. Mayroon kasi yan nabuo na daw kaya pinangalan ng Katolika. Buo na pala. Ba't pa kayo nandito? Kung buo na, di dapat sana nasa langit na kayo, mga kaibigan. So dito makikita mo na mali talaga mali talaga. kaya yung pangalang Kaya nga, Iglesia kunin mo ako Katolika, dyan. Apostolika Romana, Para lumitaw just lang in nung case na magkaroon ka ng 1870. problema dyan sa Aba, korte. nauna pa pala yung pangalang Pilipinas kaysa sa Iglesia Katolika Oo. Kasi yung pangalang Islas Pilipinas, ibinigay sa ating bansa sa karangalan ni Haring Segundo Felipe ng Espanya Anong karapatan yung bata niya? Anong karapatan niya? Anong karapatan niya? Anak niya ba yan? 1543 nung magkapangalan ng Islas Pilipinas. Ang Katoliko nung magkapangalang Iglesia Katolika Apostolika Kaya nga, Romana kunin nung mo ako dyan. Kunin mo ako 1870. dyan. Mas nauna pa pala ng mahigit na 400 taon yung pangalang Pilipinas kaysa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ay pinagkaisahan ng mga Kunin mo ako obispo dyan. Kunin mo dun sa ako dyan. Vatican Council Bago of mo naman 1870. makipag-away Kaya sa hindi kanila. tayo ni Huwag ka naman Kristo yan, makipag-away kapatid. dyan sa babaeng yan kasi Itinayo Kaya yan ako ang munang kapangyarihan makapunta ng dyan mga dahil papa sa kung Roma aawanin yan, hindi ako noong makakapunta dyan. agagaling ng pagkapagano ng Roma. Nag-umpisa kasi ang kapangyarihan ng Roma doon sa tinatawag na bata Roman ngayon, puro Empire. yan ang pinapanigin Naging dyan. nasakop ng Roman Kapangyarihan ng bata Empire dyan sa pati lugar na yan. ang Kaya Holy Land. iingat ka. Nasakop ng Roman. Yan ay nag-umpisa noong si Emperador Constantine. Saka lang sila nagkaroon ng puwersa kasi mga kaibigan ay malakas na po sila pero dahil pinagsasalitaan kasama mo, na verbal nila abuse yan. si Pwede ka nilang Emperador i-record. Constantine, no, mula sa Kaya nga paganismo iwasan mo. hanggang Huwag sa kang naging magsasalita ng Katolika. verbal abuse sa kanya. Ayan kasi ay pwede ka i-record dahil yan. sa puwersa o kapangyarihan ni Emperador Constantine. Roman Empire. Ngayon, nung ang Roman Empire ang nakakapaghari, nagkaroon ng malaking impluensya ang Roma sa iba't ibang panig ng mundo as far as England, Europe, at saka dyan sa parts of Asia, etc. Ngayon, unti-unti na kung nagkaroon ng kapangyarihan ang pangalan ng siyudad ng Roma, nagkaroon ngayon ng mga tao na naging, kumbaga, parang yung panahon ni Kristo na nagpapanggap na mga mangangaral sila ng Diyos, mangangaral sila ni Kristo. Marami na panahon pa ni Kristo, marami na nagpapanggap na ganon. Nagkaroon ngayon ng power ng mga tao na yan na
na mga front ng Roman Empire, nagkaroon ng nakabuo ng isang parang organisasyon. At kung ating pag-aaralan ng istorya, diyan nag-umpisa yung kapangyarihan ng tinatawag na papacy o ng kapapahan. Kung pag-aaralan mo ang istorya ng Iglesia Katolika, kapatid, at pag-aaralan mo ang kasaysayan ng Roman Empire, meron silang relasyon. Miski sa Biblia at miski sa Alam mo, yung Roman Empire na yan, asan ba nang galing yan? Yung Iglesia Katolika, galing yan sa agnostika. Yan yung sinasabi sa may tayo dyan, yung si Simon Bar Jesus, na ang sabi ay binautismuhan daw yan si Simon Bar Jesus nila Felipe. Pero hindi yan pinatungan nila Pablo ng kamay o hindi binautismuhan niya sa Espiritu. Si Simon Bar Jesus. Yan si Simon Bar Jesus, magician yan. Kaya Simon Bar Jesus ang tawag sa kanya kasi magaling siya sa magic, mga black magic. Ang sabi, siya ay galing sa Iraq. Napatira siya sa Samaria. Kasi nga ang Samaria nakubkob yan ng Kaldean, ng Babylonia. Ang Samaria nung araw yan yung parte yan ng northern Israel. Di ba? Pero yan si Simon Bar Jesus, nang hindi nga siya parang tiwalag yan sa sa unang iglesia, unang Kristiyano, the first early Christian, the early Christian kung tawagin, unang Kristiyano. Tiwalag yan kasi hindi naman yan binautisman nila Pablo sa Espiritu. Ngayon, pumunta siya sa Roma, doon siya kumuha, doon niya yung kanyang religion, doon siya nagtatag ng religion. Yan na nga yung agnostic. Yan, yun yung sinasabi yan sa sa gawa yan gawa, nasa Biblia yan, hindi ko lang matandaan. Yan yung panahon na lumabas na yung mga early Christians sa nagkalat na sila kasi ginulo sila ni Pablo, di ba? Kasi si Pablo nung araw nanghaharabas siya ng early Christian. Pinapatay niya yung mga unang Kristiyano. Nung panahon na yan nabato na si Esteban. Yan yun si Simon Bar Jesus. Nyo na lang ang history ni Simon Bar Jesus. Diyan nagmula ang Iglesia Katolika. Ang kapangyarihan ng Imperyo Romano ay nagkaroon ng impluensya sa mga taong nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Hinulaan ito ni Apostol Pablo. Basahin natin ang hula ni Apostol Pablo sa 4:1 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, pagkatapos ng mga apostol, ang iba ang wika tatalikod sa pananampalataya. Tatalikod sila sa pananampalatayang Kristiyano. Makikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Na paimbabaw lang ito, hindi totoo itong mga to, hindi totoong kay Kristo, hindi totoong sa Diyos, nagpapaimbabaw lang.
na nagsasalita ng kasinungalingan, na Ano, inirohan ng nakasalang na kanilang to eh. sariling Dahil lang sa'yo, puti puputulin ko. ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ang isa pala sa palatandaan nitong mga taong nagpapaimbabaw na ito, na kunyari nagpapakunwaring sa Diyos, binabawal nila ang pag-aasawa at saka meron silang utos na bihilya, yung paglayo sa lamangkati. Natupad ito sa Iglesia Katolika. Yes. Pinagbawal ang pag-aasawa sa pare, pagkatapos meron silang bihilya, bawal kumain ng karne sa mga araw ng sinisa at sa bawat biyet. Now I see why this mini Wi-Fi camera's been trending online. This thing is awesome. This new subscription. Tama, natupad talaga sa Iglesia Katolika yan. At sinang-ayunan din dati yan ni Brother Jared na yung unang Timoteo, Kapitulo 4, sa versikulo 1, sinang-ayunan niya din dati na ang Iglesia Katolika ang katuparan niyan. Pero ngayon ay binabawi na siguro. Kaya ewan ko, wala pa tayong masyadong masabi tungkol po sa kanya, mga kaibigan, kasi malay natin makapag-isip-isip pa yung bata. Tres Who is ng this taon Simon at saka sa Barresus? Biyernes Santo, etc. That was Yes. said Na-develop in ngayon yung mga the aral Acts. ng Katoliko na siyang That was para ng hula ni Apostol baptized, Pablo na mga baptized tumalikod by sa tunay na the pananampalatayang Kristiyano, but was not pero baptized by nagtatanggap na Spirit by Kristiyano, Apostle magtuturo Paul ng and ibang Apostle aral. Peter. Gaya So, ng is this pagsamba sa Simon mga Barresus sadyus-dyusan, know how pagsamba to sa mga magic, ginawa ng kamay ng magician. mga tao na labag sa kautusan ng Diyos. Ano ang pruweba ko na ang Iglesia Katolika ay hindi galing sa Diyos? Hindi tinayo ni Kristo. Walang papa sa tunay na iglesia sa Biblia. Walang titulo o posisyong papa. Ang naral nyo may bayad. Ang umpil nyo may bayad. Ang katunayan, may resibo nga ako O, pakita natin ang ebidensya. Ang sinasabi dito ay isa sa naging posibilidad na pinagmula ng Iglesia Katolika ay itong Gawa 8:9. 8:9. Sabi doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahangan niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya isang dakilang tao at pinapakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila o dakila. Ano kapangyarihan ng Diyos na dakila? Dakila daw siya, Simon Barresus, Simon Magus ng Gawa 8:9. Sabi dito, ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na dakila, na tinatawag na dakila, sabi nila, o sabi lang ng mga tao. Mahabang panahon din sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa Panginoong Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol.
kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka, kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaang mong ito, at manalangin ka sa Panginoon, na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin, dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ka ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi nyo. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita ni Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. O wala nang binanggit tungkol kay Simon Bar Jesus o Simon Magus. Pero kung titignan natin ang kanyang istorya, malaki ang koneksyon ni Simon Magus sa Iglesia Katolika. Paki-search nyo. May ebidensya pa. Opo, ayan. Memorandum. Ito po ay resibo. St. Pancratius Paris, Grace Park, Caloocan City. Ayan, hindi lang masyadong mabasa, yung medyo malabo. Pero, ayan po, on May 10, I solemnly baptized Mary Jane Balatbat. Ayan, born on March 9, Manila. Ayan. Yung mga Ito yung nabautismo ka. detalye ng kanyang mga impormasyon. Ayan, may bayad, is toll fee, 40 pesos. Yan, 40 pesos. Ayun o, may bayad yun. Eh kay Kristo, bawal yan. Wala namang kinulikta si Kristo kahit 5 pag nagbibinyag eh. Bawal nga ni Kristo magpabayad eh. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad, sabi niya. Sabi naman ni San Pablo, doon sa 11:7 ng 2 Korinto, pakibasa si Slus. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Wala kang mababasa sa Biblia nagmisa si San Pablo kumolekta ng bayad. O kaya nagbinyag, o kaya nagkasal, nagpabayad. Wala nun. Ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo walang bayad, sabi niya. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng iglesyang nasa Biblia sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala silang mga Diyos-Diyusan na mga ginawa ng kamay ng tao. Kahit natawagin mo pang santo, kahit ano pa itawag mo, ang tawag ng Biblia ron, Diyos-Diyusan. 115:4 hanggang 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi na nagsasalita. Yan mga Diyos-Diyusan niyang yari ng kamay ng tao. Hindi nga natin dapat isiping may pagka-Diyos yan sabi ni Pablo. Kaya napakalayo ng aral ng Iglesia Katolika sa aral ng nasa Biblia. Yes. Ang isa pang claim ng Iglesia Katolika, ang unang-una raw na Papa si Pedro, sumunod si Linus, tapos sunod-sunod, wala raw patid, walang kapatid-patid, kaya hanggang ngayon siya ang totoong iglesia. Mali yun. Maraming pagkakakilanlan nung sa Diyos na nagpapahiwalay sa Iglesia Katolika para matanggap natin sa Diyos. Paano sasabihin sa Diyos yan? Ang sabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Yes. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Pero iisa ang alam ko,
Ang anumang kasamaan sa mundo, ang demonyo ang may kagagawan. Lahat ng sa Diyos, lahat ng kabutihan galing sa Diyos. Pero kung asan yung kasamaan, kung asan yung mga sari-saring mali, galing sa demonyo yan, ayon sa Biblia. Santiago 3:16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Lahat ng kasamaan sa dyablo galing. Ang dyablo, kumakasangkapan ng kanyang mga sariling ministro, mga ngaral. 11:13, 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ni Pablo, merong mga nakasulat sa Biblia na mga bulaang apostol, mga bulaang propeta, magdarayang manggagawa, nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Paano mo malalaan? Yung kanilang mga gawa, mali. Diba? Mga gawa nila, labag sa aral ni Kristo. So, tama naman mga kaibigan, no? Tama yung analysis ni kapatid na Eli. At napakaganda yung sinabi niya doon po sa libro ng Mateo na pinagbabatayan ng mga iglesia katolika na ang batayan po nila na sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Matthew 16:18. Na sinabi po rito mga kaibigan, kung napansin po ninyo yung binasa ng ating kapatid na Eli, ito yung pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, no? Na sila daw ang tatag ni Kristo dahil si Pedro daw ang pinagtayuan. Si Pedro daw kasi yung bato, no? Pero kung i-analyze natin, napakalayo mali Mali talaga ang Iglesia Katolika dito sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito. So hindi si Pedro Sinasabi ni Kristo na itatayo niya ang iglesia hindi kay Pedro kundi sa ibabaw ng bato. O kahit pakinggan po ninyong mabuti mga kaibigan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So hindi po si Pedro ang pinagtayuan. O ano pa? Ano pa ang identity? Yung iglesia. Yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na matatag po mga kaibigan, sabi dito, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. O ngayon, mag-aral po kayo ng history. Ayon sa history ng mga Iglesia Katolika at sa mga kasaysayan sa Google, mga kaibigan. Ang Iglesia Katolika, kung totoong si Pedro ang una-una sa mga papa, unang-una, kung naging tuloy-tuloy hanggang ngayon, si Pedro, hanggang ngayon, mga kaibigan, bakit sa Iglesia Katolika, dinaig ng demonyo nung panahon ni Alexander VI? Sige, sagutin po ninyo, kayong mga taga-punto por punto. Yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia, hindi po kayang panaigan. Ng sino? Si Satanas. Ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa iglesia. Bakit noong naging papa, itong si Alexander VI, mga kababayan,
bakit dinaig ni Satanas? Naging notorious na masama itong si Pope Alexander VI. Na kahit ayon sa history, kahit yung kanyang sariling anak ay hinalay yata, ginawan ng kahalayan. Maraming mga sinasabi sa history na ginawa po nila. Kung ikaw ang itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia, bakit nadaig ka ng Satanas, ng demonyo? Samantalang ang nakalagay po dito sa ginagamit nilang talata ay hindi makapanaig yung pintuan ng Hades doon sa iglesia. Yung iglesia Katolika ay dinaig Kaya nga may nagkaroon ng mga masasamang papa Hindi lang si Pope Alexander VI, marami pa mga kaibigan, pero siya lamang po yung binansagan na pinaka-notorious na masama na naging papa sa loob ng Iglesia Katolika. Ba't nadaig? Ba't nadaig? Sige nga mga kababayan, mag-isip po kayo kung Iglesia Katolika yan. At ang mga isa pang patunay, kung si Pedro ang namumuno dyan, si Pedro hindi po nagpatawag na ama. Pangalawa, ba't bawal sa Iglesia Katolika na ang mga pare mag-asawa? Aral ba yan ng Biblia? Si Pedro mga kababayan may asawa May asawa si Pedro bakit yung mga pare ngayon bawal mag-asawa? O di nagdagdag sila. Nagdagdag sila. Yun ba ay kontra sa ating Panginoong Jesucristo? Kontra po yung dinagdag po ninyo. Bakit? Sa Biblia kasi, ayon din kay Apostol Santiago, dito po sa unang Korinto Kapitulo 7, sa versikulo 2, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol po sa pag-aasawa, no? Datapot dahil sa mga mapakiapid. Ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kung ipinagbabawal ang pag-aasawa, di dapat sana sinabi ni Pablo ay talagang huwag kang mag-asawa kung ikaw ay leader o kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay pare, huwag kang mag-asawa. Dapat ganon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat dahil sa mga pakikiapid, para maiwasan mo yung pakikiapid, gaya ng ginawa ni Pope Alexander VI, dapat mag-asawa ka para maiwasan. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo, mga kababayan. Kaya tama na sila talaga yung katuparan, yung hula ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo, na sa mga huling panahon, sabi niya, ay maraming magsisitalikod. Maraming magsisitalikod. So, dito mga kapatid, nakikita natin na hindi po Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtataka lamang po ako, bakit itong si Jared ay naniniwala na ngayon na Iglesia Katolika ang karugtong. Alam nyo, yung Iglesia Katolika kasi, yung mga pare, kung ka-debate mo yan, ay hindi po sila pumupunta sa Biblia, kundi sa history po sila pumupunta. Kaya wala kang laban kung sa history ang gagamitin nila. Pero yung kanilang ginagamit na history, hindi po pwedeng patunay na sila ang totoo dahil sa history. Bawal po yun. Bawal po yun, mga kababayan. Sabi nga ng Apostol Pablo, si Apostol Pablo, mga kaibigan, dito po sa Timoteo, ay pinagbabawal niya kay Timoteo yung maniwala sa mga historya mga kababayan. Dito po sa
unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 4, ni huwag makinig sa mga katha. Katha kasi yung mga istorya, kung minsan may katha dyan at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo-talo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So bawal kaya Apostol Pablo, makinig ka sa mga katha ng mga istorya ng mga tao kasi yung istorya hindi mo naman mapapatunayan totoo yung kanilang sinasabi kasi kung yung istorya nila ay totoo, bakit may nagko-comment hindi totoo? O kung sabihin mo totoo yung istorya na binabasa mo, paano mo pa sisinungalingan yung sinasabi ng nasa kabila na hindi po totoo yung sinasabi niya? Kaya dapat huwag ka na lang maniwala dun sa dalawa. Balik ka na lang sa Biblia. Tignan mo na lang kung ano po yung talagang identity ng tunay na iglesia ng Diyos. O isa sa mga identity ng iglesia ng Diyos ay yung itinatag ni Kristo ay hindi kaya panaigan ng pintuan ng Hades. O ba't yung iglesia Katolika ay dinaig? Nagkaroon ng mga papa na masasama. Ibig sabihin na daig. Kaya hindi yan hindi talaga yan, mga kapatid. So, sana po ay nabuksan yung isip po ninyo. Yung nagtanong, mga kaibigan, na mali na ang MCGI ngayon, bahala ka, kapatid. Pero sa akin, wala akong nakikitang mali dyan. Kahit pa nilantad na nila yung mga pagtulong, kasi maraming nagtatanong, saan napupunta? Saan napupunta yung Abuloy? Ngayon, nilantad na kung saan napupunta. Pine-question nyo na naman. Ano ba talaga ang gusto ng tao? Ano ba talaga ang gusto ng tao, mga kapatid? So hanggang sa muli po, mga kaibigan, kung nagustuhan nyo po ang mga aral dito sa ating programang Expose the Truth, sana naman po, mga kapatid, bilang suporta po ninyo sa akin, ay mag-subscribe po kayo. Hanggang sa susunod po.